So, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 3, Day 3. So, medyo naiba ng konti yung aking venue. Okay, so magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. Romans 6, 5-6. For if we have grown together with Him in the likeness of His death, indeed, we will also be in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man has been crucified with Him, in order that the body of sin might be annulled, that we should no longer serve sin as slaves. So, maganda tong sinabi rito. Yung ating katawang makasalanan ay natapos na. Natapos na. So, it's a fact. Factual siya na natapos na talaga siya. Kasi yung katawan nating kasalanan, katawang kasalanan, body of sin, katawan ng kasalanan, okay? Ito yung source ng kasalanan eh. Kaya tayo nagkakasala, meron tayong body of sin. Yung nature niya andyan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, etong body of sin, nilagay niya sa kamatayan. At ito ay nung tayo ay nabautismuhan, nailagay yan sa kamatayan, na-annulled yan. So familiar kayo sa term na annulled. Oo. Kasi ako ay nagkakasal, pwede rin naman natin ikasal pag annulled na. Ibig sabihin wala nang bisa yung kasal. Okay? So ganun din yung body of sin, dahil nadala siya sa kamatayan, wala na siyang bisa. Pero nung aktibo pa siya, ano nangyayari? Nagkakasala tayo. Maski ayaw natin, nagkakasala talaga tayo. Kaya sabi, nung panahon na yun, tayo ay mga alipin ng kasalanan. Pag nag-utos yung kasalanan, bilang mga alipin, napapasa ilalim tayo. Kaya kailangan maintindihan natin na yung katawan ng kasalanan, ano na siya? Tinapos na siya sa bautismo. Kaya kahapon sabi, yung bautismo natin, maging pamumuhay natin. Pag naipamuhay natin yung bautismo, tayo ay hiwalay sa katawan ng kasalanan. Malinis tayo. Hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. No? Dati may nagtanong sa akin Brother, yung bang mga believer nagkakasala pa? Ano sasagot nyo dyan? So sabi ko sa kanya, hindi na hindi na. Medyo nagulat siya, hindi na. Sabi ko, hindi na kung nabubuhay siya bilang isa na namatay na sa kalakip ng Panginoon. So, namatay na Paano pa magkakasala? Pero kung nabuhay uli, magkakasala pa. Okay, so mga kapatid, magbasa na tayo ng ating MR para makapasok naman tayo sa ating pagtatamasa. So ang schedule natin ay Week 3, Day 3. Romans 6:5 reveals a crucial point of truth. The believers, having grown together with Christ in the likeness of His death, will grow together with Him also in the likeness of His resurrection. This verse includes two steps of our growth in Christ. The first step has already taken place, whereas the second step is progressive. On the one hand, we have grown together with Christ in baptism. On the other hand, we will be growing together with Him in the likeness of His resurrection. That is in the newness of life. Amen. So yung binabanggit dito ay yung paglago natin na kasama ang Panginoon. So unang-una, binabanggit na tayo ay lumalago kasama si Kristo. Hindi ka lumalago mag-isa. Ang paglago natin ay paglago together with Christ. Kasama natin si Kristo lumalago. So medyo mahirap intindihin ito. Kasi ang mga bagay ng buhay ay napakahiwaga.
Tapos sabi niya, tayo ay lumalago na kasama niya, okay, sa wangis ng kanyang kamatayan. At siyempre, para mangyari na lumago tayo kasama ni Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan, tayo ay maipasok muna sa kanyang kamatayan. At yun ay nangyari nung tayo ay binautismuhan. So, nung binautismuhan tayo, naipasok tayo sa kamatayan ng Panginoon. At mula dyan, tayo ay lumalago, nakasama si Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan. So, yun yung unang sinabi. Tapos sinabi niya, dalawang step ito. So, yung una, yung sa wangis ng kanyang kamatayan, naisagawa na yan. Yan ay once and for all na nangyari nung tayo ay nabautismuhan. Kaya taken place na yan, sabi niya, naisagawa na yan. No? So, ang sinasabi lang sa atin, ibuhay natin yung pamumuhay ng nabautismuhan. Okay, so, yung pangalawa naman, ito progressive. Yung pangalawang paglago natin ng kasama si Kristo, okay, sa loob ng pagkabuhay na muli, ay progressive siya. No, progressive siya. At pag sinabi natin progressive, ito ay patuloy na gumagawa. Ang ating paglago, no, sa wangis ng pagkabuhay na muli ay patuloy yan. Yan ang nagpapatuloy sa buong Kristiyanong buhay natin ngayon. At sinasabi sa atin, yung ating paglago, okay, kasama si Kristo sa stage ng pagkabuhay na muli, yaan din yung ating paglakad sa kabaguhan ng buhay. Yun. So, kung gusto mong, siyempre, pag sinabi natin paglago, may time na mabilis ang paglago, may time na mabagal, may time naman na halos wala. Pero siyempre, ang gusto natin, mabilis na paglago. No? At ito ay kaakibat dapat ng ating paglakad sa kabaguhan ng buhay na tumutukoy sa ating paglakad sa Espiritu. No? Kaya sa Biblia, merong straight na verse na sinasabi, lumakad kayo sa Espiritu. Sapagat isa sa mga ingredients na meron dyan ay ang ingredients, ang sangkap ng pagkabuhay na muli, ang effectivity, ang bisa ng kanyang pagkabuhay na muli na masusumpungan natin sa Espiritu. So, magpapatuloy ako today's reading. The phrase likeness of his death in Romans 6:5 refers to the baptism mentioned in verse 4. Baptism in the likeness of the death of Christ. In baptism, we have grown together with Christ. The phrase grown together has presented a challenge to many translators. However, if we adhere to the meaning of the Greek word, there will be no difficulty. The Greek word translated as grown together is used in Luke 8:7 to speak of the thorns that grew together with the wheat. Similarly, we have grown together with Christ. Kasi nga, okay, so inuulit natin, yung grown together with Christ in the likeness of His death ay nagsimula sa pamamagitan ng bautismo. No? Kasi yung bautismo ay bautismo tungo sa paglibing sa kamatayan ni Kristo. So, kamatayan yan. No? At sa pamamagitan yan, ay nailagay tayo sa isang posisyon, gandang posisyon, na lumalago kasama si Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan. Eh ngayon, sinasabi sa atin, medyo yung mga nag-aaral ng Biblia, nagta-translate, nahihirapan silang iintindihin itong salitang lumalago sa wangis ng kanyang kamatayan. Ako din hindi ko din masyadong masunggaban yung talagang meaning nito . Malalim ito. O kayo, ano ba ibig sabihin ng ikaw ay nabautismohan tungo sa kamatayan ni Kristo? Okay, at pagkatapos niyan, lumalago ka na kasama si Kristo
sa wangis ng kanyang kamatayan. Explain mo nga. Mahirap, di ba? So, medyo mahirap. Pero maganda yung sinabi niya rito. Hindi naman siya mahirap intindihin. Okay, hindi naman siya mahirap intindihin. Kung iintindihin mo siya sa Griegong salita. Griegong salita. Kasi ang Biblia ay ang origin niya ay Griego. Okay, tayo kasi English ang binabasa natin at Tagalog. So hindi na siya Griego. Pag Griego, yung grown together, okay, ay mas madali maintindihan. Mas madali siya maintindihan. Although hindi naman sa atin binigay yung Greek word na grown together, pero meron siyang kahalintulad sa Biblia. No? At yun ay ang sa Luke 8:7 na sinasabi, yung mga tinik ay lumalago kasama ang trigo. Mga tinik na lumalago kasama ang trigo. Madali na maintindihan. Tinik, lumalago kasama ng trigo. Together, grown. Simple. Simple. Okay, so, yun lang. Tayo ay lumalago kasama ni Kristo. Maintindihan mo man o hindi, basta yun na. So, ibig sabihin, magkasama tayo. Kasi ano naman pwede kong sabihin, si Kristo hindi na, sa kanyang sarili, hindi naman niya kailangan lumago. O, pwede natin sabihin, yung Kristo na nasa labas natin, o nasa trono, o espiritu, hindi niya kailangan lumago kasi perfect na siya Diyos siya, perfect na siya, accomplish na lahat ng ano niya. Kaya sa sarili niya, hindi naman siya kailangan lumago. Pero nang siya ay naisama sa atin, okay, siya ay naging katulad ng binhi na kailangan lumago. So pwede ko sabihin, hindi naman ako nag-i-interpret, no? Pwede ko sabihin, yung Kristo na naihasik sa atin, katulad ng binhi, okay, na kailangan lumago siya. Yung ating paglago ay paglago niya, at yung paglago niya ay paglago natin. Kasi naging buhay natin siya. Nagkaisa yan. Kaya yung word na together dito, hindi naman side by side. Na katulad nung tinik at nung trigo. Side by side yun. Okay, pero tayo ay organically united with Him. Kalakip niya tayo. Na kung wala siya, walang lalago. Kung hindi nagkahalo tayo at siya, hindi kailangan lumago. Pero dahil nagkahalo na, no, tayo ay kumbaga sa mga tender pa. Hindi pa tayo matured. No? Kaya kailangan lumago tayo kasama niya. Okay, so yun. So, ito. When we were baptized into Christ, in one sense, we were put to death. Okay, so yung baptism is nailagay tayo sa kamatayan. So, in one sense. In another sense, we began to grow. Okay, so ang nangyari, nailagay tayo sa kamatayan at yung pagkalagay sa atin sa kamatayan, nagsimula ang paglago. Yun ang proseso ito. Oo, so kung hindi ka nailagay kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, walang paglago. No? So yun yung procedure, okay, pamamaraan para lumago tayong kasama niya. Okay, so nung mailagay tayo sa kamatayan, this very much resembles the sowing of a seed into the earth. Apparently, the seed is sown. Actually, it begins to grow. Okay. So, yung another na, karagdagang pagsasalarawan, yung binhi na naitanim, ay tanim siya. Kung tutusin, sinasabi nga nila, yung binhi pag naitanim, parang kamatayan na yun nailibing mo siya Nailibing mo siya, parang binaon mo siya ng buhay.
Pero yun ang simula ng paglago ng binhi na yon. Kung hindi siya naihasik sa lupa, hindi siya lalago. So magandang example yan. Tayo ay nadala sa kamatayan at nagsimulang lumago. so kailangan gumamit tayo ng mga pagsasalarawan para mas maging maintindihan natin ito. Amen. So, this very much resembles the sowing of a seed into the earth. Apparently, the seed is sown. Actually, it begins to grow. When we were placed in the water, we were like a seed planted in soil. Baptism is the best soil for spiritual growth. By being baptized into Christ, we have all grown together with Christ in the likeness of His death. Amen. So, nung binaptize ka, saan kanila guys? Sa tubig. At yung tubig, parang lupa. At tayo ay katulad na isang binhi na hinasik sa lupa. No? At mula dyan, nagkaroon ng umpisa ang ating paglago. At ito ay ang paglago kasama ni Kristo, no? Sa wangis ng kanyang kamatayan. Amen. Ang ganda nito. No, ang lalim, ang hirap i-explain, pero ang ganda niya. No, pag kasi naisip niyo itong prosesong ito, magpapasalamat ka na baptize ka eh. Ako, nung mabasa ko to, napaka-thankful ako, hindi ako nag-resist nung sinabihan ako mabaptize. Bagamat hindi naman agad ako nabaptize. Kasi hindi naman ako na-preachan according sa God-ordained way. Nag-a-attend lang ako ng meeting sa recovery. Doon inakit ako ng Panginoon na bumalik, at nag-enjoy ako. Pero hindi pa ako baptized. So isang araw, sabi nila, may schedule ng baptism, yung mga matatagal na nagmi-meeting dyan. Ibig sabihin, mailibing na kayo, nangangamoy na kayo dyan. So nandyan kami. So, sige, di na-baptize ako. Pero noon, hindi ko na-appreciate. Pero ngayon, nung nakita ko to, wow. Sabi ko gano'n. Ngayon, unti-unti nakita ko ang kahalagahan ng baptism. Yung pala yung araw na nagsimula ako lumago. O hindi ko naman sinasabi malago-malago ako. Pero yun yung araw. Yun yung araw na nagsimula akong lumago sa wangis ng kamatayan ng Panginoon. Napasukan ko siya. No? Naawa ang Panginoon sa akin. Na gumawa siya para madali akong mag-agree. No? Kasi ako hindi rin madaling makumbinsing tao eh. Oo, hanggang ngayon, hindi mo ko basta makukumbinsin. Pero nung araw na yan, wow, yung spiritong gumawa. Baptize ka na. Sige, go baptize. At ngayon naintindihan ko, yun yung simula ng aking paglago. Kayo din, ganun. Tayong lahat ganun. At ito ay ayon sa salita. Kaya minsan nakakaawa din yung ang tagal nang nagmi-meeting. Oo, matagal na nagmi-meeting, hindi pa nababaptize hanggang ngayon. Hindi mo naman pwedeng pilitin kasi ayaw eh. So marami rin ako na-meet na ganun. Meeting okay sa kanila, sige, sali kami, sali. Pero baptize, no way. Ayaw talaga. At meron din mga namatay na hindi naman na-baptize. Kakaawa. Amen. Okay. Paul regards baptism as a step in our growth in life. In baptism, we were not only buried into death, but we also began to grow. This is a fact. Even though we cannot adequately understand it with our human mind, the important point is that to be baptized is to grow together with Christ. Okay. Bagamat ito, pinipilit din na naman nating i-explain. Maski ako, talagang hanggang dun lang yung maski yung ministry, hanggang dun lang ang pwede niyang sabihin at hindi na siya kayang maabot ng ating kaisipan. Pero ang mahalaga rito,
paniwalaan natin yung katotohanan. No, ang katotohanan ay mahirap maintindihan sa isang banda, pero maintindihan din naman. Maintindihan din naman. No? At paniwalaan na lang natin na simula nang tayo ay nabautismuhan, tayo ay nagsimula ng lumago kasama si Kristo. At yun ay sa wangis ng kanyang kamatayan. So yan yung pinapaniwalaan ko ngayon. Kaya kung matagal ka na nabaptize, o di matagal ka na lumalago, pwede mas mataas na yung maturity mo, di ba? Ganda. Kung lumipas ang 10 taon, di ka pa nababaptize, di na waste yung 10 years mo. Dapat 10 years grown ka na. Di ba? Sayang. No? Kaya, ako, church meeting ako. Hindi naman umabot ng 1 year yon. Mga ilang months lang yon. Nabaptize agad ako. So, malambot yung puso ko nung panahon na yan. Pinalambot ni Lord. At pumayag ako. Sapagat alam ko rin, hindi rin ganun kadali na makumbinse ang isang tao na mabautismuhan. At ito ay dahil sa meron ang tao ng nature ng fallen nature, kaya nag-o-oppose siya. At yung fallen nature ng tao, ito yung sumasalangsang sa salita ng Panginoon. Tinatabingan niya ang mata ng tao. Pero lahat naman nabautismuhan na. Congratulations sa atin. So, ilang taon na ba? Baka nakalimutan mo na kailan ka na-baptize. So, yung mga nabaptize na ng 10 years, wow, congratulations. Malaking growth in life na yan. 20 years. Meron pang 30. No? At siguro meron din mga 40 years na nabaptize. 40 years. O baka meron 50 na. Okay, so yan yun. The growth of Christ in the believers is a mystery. Just as matters related to life are always a mystery. Baptism is a process of growth similar to the process of human growth in the mother's womb. It is marvelous that just as in human conception, fetuses grow in the likeness of their parents, in baptism the believers grow with Christ in the likeness of His death. So, yung dito, binanggit niya yung likeness, no? Yung growth natin in the likeness of His death, sa wangis ng kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, namatay ka at unti-unti winawangis ka sa kamatayan ng Panginoon. Nakatulad din ng tao na naibuo o napaglihi sa sinapupunan ng kanilang ina. Di ba? Nagsimula sila bilang isang fetus. At yung fetus na yan, nung naipunla na yan sa sinapupunan ng ina, unti-unti nag-grow na yan. Sa tiyan pa lang, nag-grow na siya. So kung nakakita kayo ng mga picture ng fetus, maliit lang siya. And then after a few months, malaki na yung baby, may korte na. Karaan para ilang buwan, malalaman na nila yung gender ng baby. No? So nag-grow siya. Yan ay katulad din natin, no? Na tayo ay nabautismuhan para tayong naipunla sa sinapupunan. No? At nagsimula tayo mag-grow. No? So yung sanggol, nag-grow siya in the likeness of his parents. No? Yung fetus, siyempre, hindi mo makilala yan. Kung nakita mo yan, yung fetus, walang itsura yan. No? Maski nung lumago na siya, mga few months, wala pa rin masyadong itsura yan. Hindi mo pa rin maramang. Bagamat may ilong na, may mata na, mukhang tao na talaga. Pero wala pa rin masyadong itsura. Hindi siya maganda. Pero as time goes on, di ba? Gumaganda. Nagiging katulad ng itsura ng magulang. Di ba? Kung anong itsura ng magulang, yung anak nila na nare-resemble sa itsura nila. Sa wangis ng magulang. So maganda ito.
At tayo ay naiwawangis sa Panginoon. Anong aspekto ng Panginoon? Yung kamatayan niya, doon tayo na iwawangis. No? So, ito pwede natin i-explain. Ano bang meaning ng wangis ng kamatayan? Di ba? So, yan yung assignment nyo. Brother, na iwawangis tayo sa kamatayan ng Panginoon. Ano bang itsura ng kamatayan ng Panginoon? So, binanggit na natin kanina. Di ba? Kapag ikaw ay pumasok sa kamatayan, hindi nawala na yung body of sin. Hindi ka na corrupted na tao. So, yun ay isang paglalarawan na ipapasok tayo sa isang kalikasan ng Panginoon, isang bisa, elemento na meron yung espiritu. Okay, na doon niya tayo iwinawangis. Dati kung gaano tayo makasalanan, gumagawa ng mga kung ano-ano mga bagay. Pero ngayon, winangis ka na sa kamatayan. Yung patay ba gagawa pa ng mga ganyang karumal-dumal na bagay? Pupunta pa ba siya doon sa mga lugar na dati mong pinupuntahan? Sasalitain pa ba niya yung mga dati mong sinasalita? Lalo ka nawawangis sa kamatayan ng Panginoon. Nag-iiba ka talaga. Nag-iiba ka. So, ang ganda nito. Amen. Okay. Amen. So, we should not despise that moment when the believers are put into and pass through water. So, we should not despise. Ngayon, bumibigat sa atin yung pangunawa ng bautismo. Dati, naghihikaya tayo mabaptize. Pero yung konsepto natin, hindi ganun kalakas. Baptize na yan. Dating, medyo bago, bata pala ako. Napagalitan ako ng isang matandang sister Kasi nung nagbaptize ako, saya-saya ko sobra. Nagbaptize ako. Sobrang natutuwa ako, natatawa-tawa ako, gano'n. Sabi niya, dapat huwag ka nagtatawa. Hindi seryosohin mo yan. Hindi naman hindi ako seryoso. Pero sa kanya, talagang matindi ang bautismo. At ngayon, unti-unti, na-realize natin. Okay, gaano katindi ito. Kaya sabi niya, we should not despise that moment when the believers are put into and pass through water. For at that moment, they are growing with Christ in the likeness of His death. After their baptism is completed, they have grown together with Christ in the likeness of His death. Baptism is not an insignificant matter. Regardless of how formal a baptism might be, baptizing people into Jesus Christ results in a great change. The Spirit causes the growth of Christ in the baptized believers. Praise the Lord. Lalo na, ngayon, naintindihan mo siya. Kung ang nabaptize, anak mo. Thank you, Lord. Diba? Kung ang nabaptize ay asawa mo, praise the Lord. Sapagkat, maaaring siya, hindi niya naiintindihan kung ano nangyari. Pero ikaw na mas malago, meron ka ng pananaw na itong taong ito, Panginoon, mag-uumpisa ng lumago sa wangis ng iyong kamatayan. So, huwag natin sabihin yung salitang, mag-uumpisa ng bumait ito. Hindi ginamit ng Biblia yan. Kasi, yung konsepto ng bumabait, yun ay makarelihyosong konsepto. No? Ang Biblia, ang ginamit niya, grow. Mas iba yan. Hindi kailangan ng Diyos yung mga mababait. Mababait. Hindi yan ang ekonomiya ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos ay ang mga tao ay lumago tungo sa wangis ng kanyang kamatayan. Yan ang ekonomiya ng Diyos. At yan ang direksyon natin ng mga nabautismuhan. At yan din ang dapat na pangunawa natin sa tuwing nakakakita tayo ng isang tao na nababautismo. Napaka-bless ng taong ito. Lalago na ito. Lalago na.
Ibig sabihin, yung paglago, yung Diyos ang nagbibigay nun. Di ba? Sabi sa Corinthians, okay, I planted, Apollos watered, but God gives the growth. Tapos sinabi ni Paul, okay, tayo ay lumalago with the growth of God. Kaya iba ang growth, no? Kaysa sa mabait. Hindi yan. Amen. Okay, so, when we preach Christ Jesus, we have to realize that in the word we preach, there is the Spirit. When we preach the word, we must have faith that we are preaching the word of Jehovah, the word of the living God, and the word of Jesus Christ. Praise the Lord. Pag nagpipreach ka, kailangan paniwala mo, hindi ko to salita. Salita to ni Jehovah. Salita ito ng buhay na Diyos. Salita ito ng Espiritu. Masisave itong tao kasi hindi ko ito salita. So yun yung sabi niya. Moreover, the Word is the Spirit. When we preach the Word to others, lead them to salvation, and baptize them into the water, the Holy Spirit will honor this baptism by causing the growth of Christ within them. Amen. So, maski hindi mo ito naintindihan noon, ganyan din talaga yung bisa niya. Ang mga binautismuhan, okay, sa pangalan ng Panginoon, sa tubig ng kamatayan na iahon, okay, ang Espiritu gagawa na sa buhay niya. Maniwala kayo. Oo. So, malakas ang paggawa ng Espiritu sa mga taong nabaptize na. Oo. Kasi may mga panahon na ang bautismo hindi na masyadong pinag-uusapan eh. Pero ngayon, ni-revive natin itong katotohanan na ito tungkol sa bautismo. Baptize tayo. Kaya, sabi ng Biblia, compel them. What is to compel people? Pilitin nyo sila. Huwag nyo naman porsahin. Sasabihin kasi niyan ay sa ibang araw na. Ngayon na, tara na, sige na. Exercise your authority. At kukuha na ako ng damit. Yung araw ganun kami. Hindi namin tinatanong gusto mo o ayaw mo. No, gusto mo ba ngayon o sa ibang araw na? Hindi, eto na ang damit. Halika na. Ano masyado, akbayan na yan, bigyan ng damit. Bihis ka na. Sumusunod naman. Kasi may espiritu. Yun yung practice ng God-ordained way. Kaya nung panahon na prevailing ang God-ordained way, libo-libo ang nababautismuhan. Libo, hindi daan libo. Nung sinasagawa ko to sa Baguio noon, kasama ng mga kapatid, Lord's Day afternoon, 30, 40 na tao ang nababaptize namin. Meron isang brother, nung pagkatapos ng earthquake, young ones, pumunta siya sa Burnham Park. In one day, nakabaptize siya ng 19 souls. Naku. Kaya niya ba yan? Bata lang yun. Balik-balik, nandun ako sa meeting mo. Oh, may dala na naman. Bale, baptize to, baptize. Mayroon na naman. Parang ano siya, yung gumagano nga, naglalagari, punta ng Burnham, daming tao doon kasi tatapos lang yung lindol. Tapos, may preach siya ng Mr. F. yung dala yung tao, baptize, diretso sa hanggang hapon o gabi, nagbabaptize pa siya. Yung baptismal pool, nag-iba na ang kulay. Dami binaptize. So, Espiritu ang gumagawa. Nung panahon na yan, God-ordained way. Amen. Kaya recently, ni-revive namin dito sa Bulacan. Nagkaroon kami ng training muli upang isagawa ang God-ordained way. Amen. When a sinner hears the gospel, believes, prays, and acknowledges salvation by recognizing that he is a saved person, we should put him into the water of baptism. We should put him.
Tayo ang mas dapat na mamahala sa Kanya. Nanampalataya ka na, tinanggap mo ang ebanghelyo, alik ka na, pumunta ka na sa tubig ng bautismo. Put Him. So, ganun. Kasi ililibing na eh. Nakita ka ba na ililibing na nagre-resist pa? Wag niyo ako ilibing. Ayoko. Hindi, ililibing na yan. Nanampalataya na yan eh. Hinug na yan. No, ang sabi ng Panginoon, nanampalataya at mabautismuhan. So, sana ma-revive natin ito. Huwag tayo magpatumpik-tumpik. Kasi nung pagkaraan ng ilang panahon na inintroduce yung God-ordained way, marami na mga opinion na lumaganap noon. Sabi na, wag na natin sila pilitin. Hayaan muna natin sila mag-meeting. Oo, wala nang ganun. Ganun na rin ang ginagawa natin ngayon. Pero sa pagsasagawa ng God-ordained way, hindi ganun. Ang mga meeting ko, lagi may nakareserba ng mga damit na pampalit. Hindi na pinauuwi yan. Hindi na pinauuwi. Minsan nag-preach ako ng gospel sa isang locality. Sabi sa akin ng mga brother, pag tayo mo sa huli, calling on the Lord's name, banggit ng bautismo, nakatayo yung tao, wag mo nang pauwiin, paupuin. Pasok dito sa kwartong ito, diretso yan sa bautismo. Pagdaan nila, may tuwalya, may damit, abot. Pasok. Pasok. Lahat yung nakinig ng gospel, na-baptize. So, God-ordained way. Pero ngayon, hindi na ganun. Kaya itong tono ng MR natin, ano ito? Sumusuporta sa God-ordained way. Amen. So, being baptized into the water as a sign indicating that he is being baptized into the process triune God that is immersed into the union with the triune God. For him to be put into the triune God in this way is for him to grow with Christ. With Christ, the embodiment of the triune God. Therefore, after a new convert believes in the Lord Jesus, we should baptize him immediately, believing in the effectiveness of baptism. Okay, so isang pananaw ang kailangan makita natin, mga kapatid, na ang isang taong binautismuhan ay binautismuhan, inilubog, dinala sa isang pagkakaisa sa tres unong Diyos. Diba? Kaya tinuruan tayo ng Panginoon baptizing them into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Who is the Father, the Son, and the Holy Spirit? He is the triune God na process na nung panahon na yon. No, yung triune God na process na-consummate na yung Espiritu, pwede mo nang ibautismuhan ng tao tungo sa tres unong Diyos. At kapag siya ay naipasok mo na sa tres unong Diyos, magsisimula na siyang lumago kasama ni Kristo. So yan yung MR natin. So sana ma-impress tayo. Wag lang maniwala. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Gawin natin. Gawin natin. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan at mayaman na pagtuturo, lalo na tungkol sa bautismo. Panginoon, i-revive mo kami. Palakasin mo ang gawain ng Ebanghelyo. Panginoon, kung paano marami mga kaluluwang binaptize mo sa mga nagdaang panahon. Bawiin mo kami. I-revive mo kami. Nawa ang puwersa ng Espiritu ay bumalik, Panginoon, upang maisagawa namin ang tinalagang daan mo, lalo na sa pagdadala ng tao sa bautismo, sapagkat sa pamamagitan ng bautismo, tungo sa iyong kamatayan, ang mga tao ay magsisimulang lumago kasama ni Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan. Amen. Amen.